Nag-iwan ng matinding takot para sa empleyado ng Manila City Hall na si alias Shell ang sanay normal lang na pagbisita niya sa isang klinik sa Tondo, Maynila. Ang 27 anyos na biktima, palihim daw na binivideohan ng isang x-ray technician habang naguhubad at nagbibihis siya sa loob ng x-ray room. Sa kwento ni alias Shell, kailangan niyang magpa-x-ray bilang bahagi ng kanilang annual physical exam sa klinik na nirefer ng Barangay Health Center. Habang nagbibihis siya, dito na raw niya nakita ang isang cellphone na nasa ilalim ng lamesa at nakatutok sa kanya. Kinuha ko po yung cellphone, pagtingin ko, naka-video ko ng 11 minutes po 22 seconds. Nakita ko yung sarili ko, nakahubad ako, kung paano ako nagbubad, kung paano rin ako nagbihis. Kinumpronta niya umano ang x-ray technician na mabilis kinuha ang cellphone at sinabing naghang lang ito. Nangako rin daw ang lalaki na buburahin na lang ang video. Sa istasyon ng pulisya, kusang loob umanong ipinakita ng sospek kay alias Shell ang kanyang cellphone. Pero habang tinitignan ng biktima kung burado na talaga ang kanyang video, dito na niya napansin na hindi lang pala siya ang nabiktima ng sospek. Ang daming video, lahat talaga na nagpapa-x-ray nandun. Parang nasa 30 to 50. Puro mga bata siya, puro estudyante. May set up siya. Tapos binabanggit niya ng welcome to my collection. Ganun. Para siya nagvo-vlog. Inamin din daw sa kanya ng isa sa mga empleyado ng klinik na hindi lisensyadong x-ray technician ang sospek. Sabi niya, RadTech student daw yan, mag-e-exam pa lang. Bakit kayo nag-ooperate ng x-ray nang hindi lisensyado yung tao? Sa isang mensahe na ipinadala sa GMA News ni Dr. Edgar Santos ng Manila Health Department, sinabi niya na wala pa silang natatanggap na report kaugnay sa nangyari. Agad daw silang magsasagawa ng investigasyon at aalamin din kung kumpleto ba ang requirements ng nasabing clinic. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng clinic. Re-request po kami ng application for cybercrime search warrant para po makatulong sa investigasyon po na ito. Ayon po sa suspect, ang sabi po niya ay siya ay reliever bilang RadTech doon po sa nasabing medical clinic. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang suspect na na-inquest na at naharap sa reklamong paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Sinampahan din siya ng paglabag sa Article 172 o ang falsification of documents matapos mapag-alaman na peke ang PWD ID na ipinakita niya sa mga otoridad. Sa oras naman na mapatunayang hindi siya lisensyadong x-ray technician, posible rin siyang maharap sa Radiologic Technology Act of 1992.